Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anakan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli ay magandang araw mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pagbabalik ng linggo at panibagong tungkulin, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga gawain. At actually, kahit po sa mga nagdaang linggo na po, itinataas po namin sa inyo, Lord, ang mga gawain ito once again. At sa gitna ng mga siguro sa tingin po namin, napakadami po naming responsibilidad na nasa mga kanya-kanya naming mga buhay, ay syempre humihingi po kami ng lakas, malinaw na kaisipan at pusong may tiyaga. Lord, tulungan mo po kaming harapin ang bawat hamon ng may pananampalataya at tapang. Huwag mo po kaming hahayaang panghinaan ng loob. Sa halip, Lord, patuloy niyo po kaming gabayan at paalalahanan na ginagawa namin ito hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi bilang paglilingkod din namin sa inyo. Itinataas namin, Lord, ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito, ang radio ministry na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay nagpapabuti sa mundo. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-9 sa buwan ng Agosto, taong 2025. Welcome once again sa mga po natin dyan. Madalas po natin nakikinig sa ating program. We would like to welcome you once again sa Season 7 and Episode 32 na po tayo. Dito pa rin po yan syempre sa Maunlad na Pilipino, dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga siguro po hindi pa may tuturing na regular, we likewise welcome you and advise you as well na accessible tayo via online streaming ng dzas.febc.ph, gayon din sa Facebook. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow for all the programs of FEBC, 702 DZAS FEBC Radio TV, hanapin po yan, FEBC Philippines as well. And of course, sa Talapihitan, 702 sa AM band. And of course, nais lang po namin batiin ang lahat ng mga taga-subaybay na ating programa. Kung hindi po dahil sa inyo, kung wala po kayo, ay wala pong primary aside sa ating Panginoon na pag-aalayan po ng ating mga talakayan. So, thank you so much po for always being with us. Iwan po na mensahe, Blessed Saturday sa lahat. Ma'am Marilu Barbosa de Osera, Mel Supat, Nora Cancela, Leonora Ibabaw Aquino, at gayon din po kay Flosser Fida Gadia, magandang umaga po sa inyo. Gayon din kina Leonida Tela Sacada Rubio, belated happy birthday kay Loisa Rubio Siscar. God bless sa iyong ministry. Amen. Mula naman kay Dulce Alicante, Ma'am Dulce, hello po, mapagpalang araw po Miss Ella at sa lahat na nakikinig na MNP. Kamusta po kay Kadjan? Ingat po at God bless sa inyong program.
Great is the Lord, wonderful and winnable Saturday morning and happy new month. Yan, dahil pumasok na nga po ang ating Agosto. Mula po yan kay Sir Ronald Young. Good morning po, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. That's from Emmy Pagio Teodoro. Yan, magandang araw po sa inyo. Good morning po, Miss Ella and everyone from Lita G. Peran. Mula naman kay Liwayway at yan sa Blessed Saturday morning, Ma'am Ella and Ka John. Ayan. Once again from Ma'am Leonie Tela sa Kada Rubio, Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arshaga at sa lahat ng listeners ng Mauna na Pilipino. And wala na ba tayo nalimot? Banggitin ay kay Sir Epifanio Salvador. Ayan. Good morning, share now while listening on PM Radio. And of course, yun yung usual po natin first honor, si Ma'am Helen Arellano. Magandang umaga po, Ma'am Helen Arellano, na nag-iwan ng kanyang mensahe pagpalang araw sa MNP. Maganda po na na-share nyo. Or maganda po na na-share nyo sa amin, lalo na regions on the go. Yun, thank you so much po. At ang kabutihan, burger, ang galing naman po. Yan yung ating previous episode guest or topic. Hello sa lahat ng nagapakinig. Mabuhay ang mga magsasaka. Wag po kayong ginawa na magtanim. Salamat po. Ayan, thank you so much po, ma'am. Hindi ko sure kung typo yun. The first time kong nabasa yung isang word, but thank you always for giving our farmers and fishers yung kanilang well-deserved na greetings and acknowledgement, especially for Mauna na Pilipino, isang programang pang-radio po natin sa inyo ng Department of Agriculture. At syempre po sa umagang ito, makasama po natin ang presidente ng Pagsanghan Farmers Association in Banga, Aklan. Para po ito sa Knowledge is Power, the Susana Morales success story. Syempre, kasama po natin dyan si Ma'am Susana Morales. And we would like to thank si Sir J.V. Masilang and to the rest of our colleagues mula sa Agricultural Training Institute for helping us bring this segment called Agri on Air. Bukod po dito ay tunghayan din ang Regions on the Go. Kagaya po na nabanggit ni Ma'am Helen earlier. Ngayon din ang Unad Komunidad kung saan ay nakasama po natin si Ma'am Ana Margalio. So shout out po sa kanya sa aming activity last week. Para po ito sa Philippine Rural, yung activity ay separate po para sa segment. Ang segment po ay Philippine Rural Development Project, Unlad Komunidad. At yung ating Agri-Trivia segment, syempre abangan po ulit natin for today ang Batid ba ninyo? Muli, syempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At walang kapalya-palya, ngayon ay narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Inaprubahan ng Cordillera Regional Project Advisory Board o ARPAB ang 2 karagdagang proyekto sa Ifugao na popondohan ng Kagawaran ng Agrikultura sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up sa katatapos na pagpupulong sa unang araw ng buwan ng Agosto. Ang mga naaprubahang proyekto na nagkakahalaga ng 712,345,000 ay ang Gumhang Binablayan Wangwang Farm to Market Road with bridge sa Tinok at ang concreting of Barangay Ngilab, Sitio Mapapi, Little Tajan, Sitio Malalupa, Caragasan FMR with bridge sa Alfonso Lista, Ifugao. Layunin nito na madagdagan ng ani at kita ng mga magsasaka sa naturang lugar na kinabibilangan ng gulay at saging, mapabuti at mapadali ang mga pangunahing serbisyo at pagyamanin ang kalidad ng buhay para sa mga magsasaka. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DA Regional Executive Director at ARPAB Chair Attorney Jeneline M. Dawayan ang pagbabago sa cost-sharing scheme batay sa ibinabang kautusan.
Pinuri din niya ang pagsisikap ng mga LGU ng TINOC at Alfonso Lista sa paghahanda at pagtugon upang maihanda ang kinakailangang dokumento para sa proyekto na siyang maghahatid ng benepisyo sa kanilang mga komunidad. Bilang tugon sina Mayor Samson C. Benito ng TINOC Ifugao at Mayor Edralyn B. Alipio ng Alfonso Lista Ifugao ay nagpahayag ng kanilang pangako na isaalang-alang ang mga rekomendasyon at paalala mula sa mga miyembro ng Regional Project Advisory Board. Jovelyn Valenciano mula sa Cordillera Administrative Region. 2 YFC awardee sa Calabarzon, wagi sa buong Pilipinas. 2 representante ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ang nagkamit ng parangal sa Young Farmers Challenge o YFC National Competition noong 17 ng Hulyo sa Baguio City. Tinatayang kalahating milyon na natanggap ng Hiyas Urban Mushroom Farm ni Jack Iyas at Maria Regina Patungan mula sa probinsya ng Rizal na ginawaran bilang top 3 sa kategoryang YFC upscale sa buong Pilipinas. Ilan sa mga produkto nilang kinilala ay ang bagoong, chicharon, polvoron, atsara at cracker. Samantala, pinarangalan din ang Banahaw Creations ni Queen Anne Saisa Salayo mula sa probinsya ng Quezon ng Excellence in Product Packaging and Labeling Enterprise sa kategoryang YFC Startup. Tampok ang kanilang 6 na flavored fried rice seasoning paste. Ang YFC ay isang kompetisyon na inilunsad ng DA upang hikayatin ang mga kabataang pumasok sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtulong sa pinansyal at technical na aspeto ng mga agribusiness. Ang startup ay para sa mga nagsisimula pa lamang na negosyo, habang ang upscale naman ay para sa patuloy na pagbibigay suporta sa mga umiiral ng negosyo. Ayon kay Ms. Patungan ng Hiyas Urban Mushroom Farm, ang pagsali sa YFC ay nagsilbing pag-asa nila na palakihin at ipakilala pa ang mga produkto hindi lamang sa buong rehiyon, kundi sa bansa. Aniya, makakaasa ang kagawaran na buo ang kanilang panata sa walang sawang pagpapaunlad ng agribusiness. Ito si Danny Cadalus para sa Balitang Sakahan. Nagsagawa ang Regional Agricultural Fishery Council o RAFC Caraga ng Community Outreach Program ito sa Sukailang Elementary School ng Surigao City, kamakailan na mahagi ang kasapi ng RAFC Caraga ng mga buto ng gulay at nagsagawa rin ng feeding program sa mga kabataan. Ito ay alinsunod sa adikain ng konseyo na mas mapalawak pa ang serbisyo nito sa komunidad upang maging mas makatugon sa pagpapaunlad ng kanayunan. Naging benepisyaryo ang Sukailang Elementary School ng Surigao City sa naturang programa bilang pagkilala na rin sa aktibo nitong paglahok sa school-based gardening na malaking tulong sa promosyon ng paggamit ng seguridad at sustainable na pagkukunan ng pagkain. Ito si Aurel Reyes ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At para nga po sa ating edisyon ng Agri On Air, mga ka-agri, ang Agri On Air po ay ang ating segment katuwang ang Agricultural Training Institute. Dito pa rin po tayo sa ating programa pang radyo na Maunlad na Pilipino. At ngayon nga pong araw na ito ay tatalakayin natin ang success story po kung saan ang tampok po natin ay ang presidente ng Pagsanghan Farmers Association sa Bangas, sa Aklan, si Ma'am Susana Morales with Knowledge is Power, the Susana Morales Success Story. Welcome po Ma'am Susana sa ating Agri On Air. Kamusta po kayo? Okay lang po, ma'am. Thank you so much, ma'am, sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito. Siyempre, bago ang lahat, nais po naming malaman, paano po kayo, ma'am, nag-end up or napunta po sa ating sektor ng agrikultura, sa inyo pong farming? Pinagisnan na po namin sa magulang namin. Ay, ang kinabuhay po namin ay farming. So, parang minananan namin yung mga skills nila kasi maliit pa lang kami ay hinubog na nila kami na tumulong sa kanila. So in short ay mana-mana. So ganun din po yung ginawa ko sa mga anak ko. Tinuruan ko rin sila po sa buhay na farming. Especially sa rice. So ito na po talaga yung may tuturing natin na propesyon natin mula sa pool, ang ating sa agrikultura po, ma'am. Hindi na tayo nag-try ng ibang like let's say corporate jobs. Meron naman po. Nag-serve din ako. Actually, ang graduate
occasion, pero hindi po ako nag-work kasi nung nag-asawa na ako, nag-focus na po ako sa mga anak ko. So, Opo. part-time, meron naman ako mga extra income. Then the same time, pandagdag doon sa farming namin na kinikita para mabuhay ko po yung 8 anak namin. Pero mukhang ang puso po ninyo ay nasa farming, kaya dito po kahit yun sa inyong mga part-time, ay dito nyo rin po ini-invest yung inyong part ng inyong kinikita po at sa pagbuhay po ng inyong mga anak at pamilya. At Ma'am Susana, dito nga po sa ating Farmers Association ng Pagsanghan, ano po yung ating kumbaga composition? Sino-sino po yung mga kabilang po sa ating Farmers Association? Ilan na po kayo, ma'am, sa ngayon? Sa ngayon, mula nung na-elect ako na bilang president, year 2014, inorganize po namin yung grupo na lahat po ay nagsasaka sa palay. Then, pinaregister po namin sa DOLI. Ngayon, nag-start kami is 60. Ginather po namin lahat yung nagsasaka. Then, ngayon, 180 na po kami, yung active farming. Di kasali po yung mga laborer. Ayan po. So, nasa ano po, ang dami din pong tao nun, ma'am. Lahat po yun ay saan ba, si ano po, no, nasa Banga din po yung ating Farmers Association. So, yung, kumbaga yung station po natin, nandun lang din, or may iba't iba po sila mga farm across Aklan, kung saan po yung mga miyembro natin nandun. Diyan lang po sa Pagsanghan, then sa mga neighbor din na barangay. Ang total area kasi ng Pagsanghan, ang rainfed is 30 hectares, then yung irrigated is 40. So total all is 70 hectares. Ano po ba sila ma'am maging member? Parang ano po no, from 2014, so medyo siguro gradual din yung ano natin, and from time to time siguro na babago din yung figures natin. But almost 180 members right now. Ano po yung qualifications nila to become a member po ng Farmers Association natin, ma'am? Siyempre yung tulad ng pag mayroon silang sinasaka, so kailangan in-encourage din namin sila kung kung willing kayong mag-member para kung ano naman yung may ambag na tulong para matulungan din kayo para maka-apply kayo ng mga bagong teknolohiya. Ganun, in-encourage namin sila. So, i-register nila yung total area nila, then ipasok sa registration, nagbabayad sila ng membership fee na 100 at saka annual dues na 100. Yun po. Ayun nga po. No? So kung dumami po ng ganitong miyembro natin, magaling din po siguro yung inyong ingat yaman or treasurer. At with that, Ma'am Susana, yung dito po sa ating mga, nabanggit niyo po kanina sa tama ba ma'am, sa rice farming po yung primary natin na na commodity, ating crop. So, anong tawag dito, ma'am? Para po sa inyo, bakit po kaya mahalaga na hindi nagsosolo si farmer? Bakit kailangan naka-Farmers Association po tayo, ma'am? Since nga yung DA, sila rin ang nag-a-assess sa amin sa mga new program. Tapos minsan, nag-i-invite din ang ETI for training, like iba't iba naman na klaseng farming like livestock, high value crops, then sa rice. So kinakategorize yung grupo kung sino doon ang willing na mag-learn. Tapos sila yung po yung inaano ko, nirepresent para at least ma-apply din nila sa kanilang other option ba na hanap buhay hindi lang sa rice. Lalo yung may mga citrus, yung may mga high value crops, tulad yung, depende po sa area nila. Ayun nga po, so encourage din naman yung mga may ibang mga, nabanggit po kanina, may citrus, siguro mga fruit-bearing trees, mga iba po nila mga tanim kung ano yung gusto ng ating mga kasapi, mga farm, mga miyembro po natin. Sa inyo pong level, ma'am, meron din po ba kayong may tuturing niyong sarili po ninyo na farm, yung sa inyo po talagang minamanage? Meron po, yung iba minana, tapos yung iba is, tenant lang kami, nagpiplit, diba?
Primarily din ma'am, rice din po or palay po yung ating sinasaka po dito. Or may iba din po kayong in-explore? Meron kami na sa livestock before, yung maganda pa yung wala pang dumaan dito yung yung ESF. Nag-aalaga din po kami ng baboy. Tapos meron din doon po kami na yung tawag tangke, yung meron kaming tilapia na inaalagaan. Kasi gusto namin is yung kakainin namin galing din po sa pinagsikapan namin. Ganun. At may share din sa iba. At magbabalik po ang ating usapan kasama si Ma'am Susana Morales makalipas ang ilang sandali. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawaga ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayong simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAP. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas.
Uy! Akayin mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome back dito po sa ating programa na Maunlad na Pilipino. Kasama pa rin po natin para po sa segment na Agri on Air, si Ma'am Susana Morales. So, ayun nga po, nakakalungkot. Ang dami pa rin po talagang naapektuhan ng ating tinatawag na African Swine Fever. And of course, sayaw natin yun. Pero nandyan naman po ang ating Department of Agriculture para tugunan po yung mga solusyon, kalakip po ng, kumbaga, suliranin na ito pagdating po sa ating mga taga-livestock sector naman po, no? And with that, nabanggit nyo rin, meron din kayong sa fisheries po ninyo. So, parang din po nga, sa integrated farming system na rin po yung na-apply natin sa inyong farm, ma'am. Sa Banga din po yun, ma'am, matatagpuan? Oo. Oh, so ano po, accessible sa ating Regional Training Center sa Aklan. Tama po ba, ma'am? Malapit-lapit po sa inyo yung tanggapan ng ating ATI sa Region 6. With that, ma'am, ano po ba mga activities yung kung saan napapartner po natin o nakikipag-partner po tayo sa ATI Western Visayas? Siyempre partner ng ATI sa paghubog, magbigay ng training para bigyan kami ng kaalaman kung paano namin develop at meron din na paano namin mapagkaan, gano'n. So, extra income din po yun. Mm-mm. So, dito nga po, no, parang with partnership po natin sa ATI Western Visayas, nakita nyo po yung benefit because magkakaroon po tayo ng dagdag na kaalaman na ma-apply natin sa ating sakahan at ating Farmers Association. At ito nga po, nabanggit ninyo na ito'y makakadagdag po sa inyong kita, sa inyong kabuhayan. So, dito po sa ating anong tawag mo dito? Yun nga po, sa ating interactions, sa mga activities natin with ATI Western Visayas, pwede po ba kayo, ma'am, magbanggit ng mga topics, na mga trainings na inyo pong na-attendan dito? Yung talaga pong tumatak din sa inyo, siguro pwede nyo rin pong ibahagi yon. Yung FFS. FF. Tapos FFS. Tama ba yung Farmer Field School po? Ang ating, ayun. Bakit, ma'am? Anong meron sa FFS natin? Ba't ito yung una nyong naisip na isagot? Diyan po kasi ako napuksan. Despite meron na rin po ako na knowledge sa farming, pero dito sa FFS, pinag-aralan po kasi lahat sa land prep until to post-harvest. So doon po na nalaman ko kung paano yung i-apply yung RCM para magdagdag o magbawas at saka kung paano yung strategy na makales yung expenses, ganun. Then, in-try ko po sa sa mismo para kami ang set of example. Kaya ako talaga yung
hand on hand, ina-assist ako ng asawa ko at saka yung mga anak ko, tinuturuan kami po talaga para at least kung mag-success o may failure, alam na namin kung paano namin i-handle. Ganun po. So, needless to say, no, or to ask, kung ito po ay nakatulong sa inyo, pagkat mukhang nakatulong po talaga sa inyo ng malaki ang pag-attend sa ating FFS. At dahil po dyan, ma'am, meron po ba kayong mga parang plans in the future na maibahagi din po sa ibang mga magsasaka, yung mga kasama po natin in particular sa Farmers Association, yung inyong pong natutunan mula sa pagsasanay na ito? Or baka meron na po kayong ganun, ma'am? Yes po, ma'am. Actually, after our FFS, nag-train din po kami dito sa ETI, sa TOT. So, naging facilitator po ako at unang-una ko pong beneficiaries yung tinuruan yung mga members ko. Bali, may 5 session din ako na hinawakan na pinagtulong-tulungan din namin na hubugin sila halin sa land prep until to post-harvest. Wow! So, mukhang magpapatuloy pa po yan, no, Ma'am Susana. Mukhang sanay na po kayo mag-facilitate. Bukod sa kayo po yung dating uma-attend ng ating mga pagsasanay na ito. Bukod po ba, Ma'am, sa mga ino-offer ng ATI, meron po ba kayong mga iba pa pong na-attend ng pagsasanay? Siguro po sa ibang ahensya po, no? Bukod sa DA. Yes po, ma'am. Like, dito rin ako nakaano ng training sa livestock, yung babuyan na walang amoy. Then, yung mushroom. Isa rin po ako doon na member po sa mushroom. At sa ibang agency is yung sa RCEP, DE din yun, under din ba? Opo, okay naman po, ma'am. So, sa ano RCEP po, at saka TESDA at RCEP. TESDA and RCEF. So for sure, ayan yung mga, siguro sabihin na natin yung mga nag-uumpisa pa lang na hindi alam kung saan magtutungo, yung mga ahensya na talagang ready makatulong sa kanila. Kagaya po na sa karanasan ni Ma'am Susana, si TESDA, yan yung RCEF, ATI, yan po mga pwede nyong unang malapitan, mahanapan ng kung saan kayo pwede mag-umpisa. Kasi syempre case to case, no? Kung ano naman yung naranasan po ninyo, Ma'am Susana, kung paano po kayo lumago ngayon sa masasabi nating success story po ninyo, ay maaaring iba ang kwento kapag kayo sa iba naman na nais mag-umpisa. At yun nga po, baka may nais po kayo, Ma'am Susana, na ipaabot na mensahe po sa ating mga listeners, lalo na po sa mga kababayan natin po dyan sa Western Visayas. Sa kapwa ko farmers, despite ginagawa lang natin itong part-time, pero which is na dito tayo na nabubuhay. Masasabi ko rin po na ang farming ay hindi mo talaga babasta-basta na maiiwanan kasi yun ang pinagkukunan natin ng ating pang-araw-araw. Mapa-professional ka rin po, kaman po ay same pa din, farming pa rin ang kailangan natin. Then, wag lang po tayo na mawalan po ng pag-asa sometimes, not all is success sa farming. Mayroon din kasing failure. Pero pasalamat pa rin ako dahil kahit may failure, maandyan pa naman yung, yung PCIC, insurance. So, pag may failure, kahit pa paano may return din yung nagastos mo. Kaya na-enjoy ko rin po lahat na yan na agency na katuwang po sa buhay ng farmers. Ayan. So, sabi nga natin, isa sa mga prevailing natin mga mensahe no, sa ating mga listeners, hindi, syempre, sa example po ni Ma'am Susana, andyan po yung tulong na ating pamahalaan na handa pong mag-assist, handa po kung kayo po may nais umpisahan, lalo na sa sektor ng agrikultura, nariyan po ang mga ahensya na handang tumulong hanggang hanggang hindi nga kahit tapos na po yung training, 'di ba, ma'am, may assistance pa rin po kagaya sa ATI. Yes po. Yun. So, yun nga po, hindi lang during the training or before the training. Pag tapos na yung training, pinabayaan ka na. With these programs po ay patuloy po nakatuwang ng mga magsasaka at mga ngisda, ating mga
ating mga masisipag na kawani ng Department of Agriculture. Dito po, no, with regards sa training, ang training arm po ng DA, ang Agricultural Training Institute. And with that, nagpapasalamat po kami sa inyo, Ma'am Susana, sa pagsama sa amin ngayong araw para ibahagi po yung inyong kwento po kung ano po yung ginagawa natin sa ating farm, ano po yung mga tulong na nakuha natin in terms po sa pagsasanay and also from other agencies. Thank you so much po. Ito po ang Knowledge is Power, the Susana Morales Success Story. Kasama po natin ang Presidente ng Pagsanghan Farmers Association na matatagpuan po sa Bangas, sa Aklan. Walang iba ko hindi si Ma'am Susana Morales. Thank you so much po, Ma'am. Thank you din po, Ma'am. At muli para sa linggong ito ay narito ang Unlad Komunidad. Katuwang natin, once again, ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa isinagawang turnover and inauguration ceremony para sa Construction Ubula AA Slaughterhouse na pinunduhan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Barangay Sagrada, Bula, Camarines Sur noong ika-21 ng Hulyo ngayong taon. Pinangunahan ni DAPRDP Regional Project Coordination Office Bicol Deputy Project Director Engineer Teodoro Eleda ang isinagawang turnover ceremony para sa pagpapatayo ng Bula AA Slaughterhouse sa probinsya ng Camarines Sur. Ang Bula Slaughterhouse na nagkakahalaga ng mahigit sa 32 milyong piso ang ikatlong slaughterhouse na na-turnover sa probinsya ng Camarines Sur na pinunduhan ng DAPRDP Additional Financing 2 o AF2. Ayon kay Engineer Teodoro Eleda, Deputy Project Director ng PRDP sa Bicol, makakatulong ang slaughterhouse sa bayan ng Bula dahil makakasiguro na ang mga tao sa malinis at ligtas na karne at ito rin ay magiging income-generating facility. Ito pong slaughterhouse na ito ay may tatlong objective. Unang-una, magbibigay po siya ng malinis, ligtas na karne sa 33 barangays ninyo. Pangalawa, it will serve as an employment. Mag-generate siya ng mga vouchers. And third, it will have an income. Sa entrepreneur, malaki po ang income ng slaughterhouse. Kami po babalik every year in the next 10 years to make sure that the project is sustainable. Ang tawag po doon, OMAS, Operation Management Audit System. So sa PRDP, we are assured na magiging sustainable ito in the next coming years. Naroon rin sa turnover ceremony si Dr. Fernando Lontoc, National Meat Inspector Service Director of RTOC NCR upang magbigay paalala sa LGU Buhi na pangalagaan ng slaughterhouse. Dapat magkaroon tayo ng ordinance. Kasi yan po yung magiging biblia ng mga meat inspector. Nandiyan po, para mapalakas natin ito at mapalakas ang kita, dapat wala nang katay sa bahay-bahay. Lahat po i-require na po natin dito. Kasi may inspection. Once na-inspection, na-inspect ng buhay pa, na-inspect ng patay na, yung mga inspector natin, alam po nila kung ano yung inspect. So makakasul tayo na malinis yung karne. Taos-puso namang tinanggap ni Mayor Manuel Ibasco Jr. ang proyektong Bula AA Slaughterhouse. The local government of Bula extend our deepest gratitude and heartfelt thanks to our partners and stakeholders who believe in our shared vision in enhancing our food safety, promoting agricultural development, and uplifting livelihood of our farmers and meat vendors. This modern facility is not a structure. It is a symbol of realization of our collective effort to ensure that the people of Bula have access to safe, hygienic, and quality meat products. The local government of Bula humbly accepts the responsibility to operate, manage, and sustain the slaughterhouse in accordance with the guidelines and purpose for which it was established. Mahigit sa 1,000 na tagapag-alaga ng mga hayop, baboy, baka at iba pa, maging mga nagtitinda ng karne nito ang nakatakdang makikinabang sa nasabing pasilidad. Ang pondo ay galing sa DAPRDP, World Bank at may 10% na equity mula sa LGU Bula. Tinitiyak ng AA Slaughterhouse na magkakaroon ng 69,430 na residente ng Bula ng mas ligtas, mas malinis at mas epesyenteng proseso ng pagkatay ng karne sa kanilang bayan. Ito ay estratehikong itinayo at idinisenyo upang makasunod sa pambansang pamantayan ng NMIS.
Bukod dito, magbubukas din ito ng mga oportunidad para sa mga lokal na taga-proseso ng karne upang makapagtusto sa mga karatig bayan at lungsod na magpapalawak ng kanilang merkado at kita. Para sa iba pang proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. As usual, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Dito lang yan sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At syempre po, hatid po ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang Sabado mga kaagapay at mga kaagri. Narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo sa unang kalahati ng taong 2025 ay naging masagana ang ani ng palay at mais? Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 9.08 milyong metrikong tonelada ang ani ng palay mula Enero hanggang Hunyo, tumaas ng 6.4% kumpara noong nakaraang taon. Dahil dito, natuwa si DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. at nagpahayag ng pag-asa na maabot o mahigitan pa ang target ng ani ng bigas ngayong taon. Aniya, Mother Nature permitting nga, may tsansa tayong magdala ng bagong record na produksyon. Ang taniman ng palay ay lumawak din, lalo na sa mga rain-fed areas na nakinabang sa mas maraming pag-ulan. May dagdag tulong pa mula sa mga programa ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration gaya ng double dry cropping. Samantala, ang produksyon ng mais ay tumaas ng 5.2% sa kabila ng bahagyang bawas sa lawak ng taniman. Sa ikalawang quarter ng taon, sumirit ng 27% ang ani ng mais, sapat para mabawi ang bahagyang pagbaba sa unang quarter. Ang palay at mais ay pangunahing pagkain at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Ito ay nagbibigay ng halos 10% ng gross domestic product ng bansa. Kaya naman, sa tulong ng magandang panahon, suporta ng pamahalaan at walang sawang sipag ng ating mga magsasaka, may dahilan tayong umasa sa masaganang ani at mas ligtas na kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment. Ito po si Ira Cruz. And for the month of August, syempre, nakikisa po tayo dyan. Ang ating programa ay nasa, sa Tagalog, sa Filipino. Ang ating buwan ng wika or buwan ng wikang pambansa, katuwang or sa panguna po ng komisyon ng wika or komisyon sa wikang Filipino. Ito po ay yung ating they used to have yung awards po sa selyo ng kausayan sa serbisyo publiko. For this year lang, medyo skip muna tayo. So, ipon-ipon lang tayo na evidence. And without these recognitions, ay patuloy po tayo to bridge that gap na language. Well, at least sa mga majority of the Tagalog speaking po natin ng mga listeners, and of course from the different parts ng ating ng ating bansa and to the rest of the world because of our internet. So, napakalawak po. Sabi nga ng nanay ko, ang wika ay buhay. So, August is here to remind us just that. And, ayun po, watch out for official updates mula sa Komisyon sa Wikang Filipino para sa month-long na pagkilala ng ating wika. Ito po yung ating buwan ng wikang pambansa na sinaselebrate natin every August. So, nakatala rin dito yung ating History Month. And last week, or actually today po ito, August 9, ang International Day of the World's Indigenous or Indigenous Peoples. Ang ating United Nations po, ang tagapanguna po dito. And of course, sa darating na
kung di man to yung exact date, siguro yung later part or last week ng Agosto, yung ating National Coconut Week. Syempre po, ang Philippine Coconut Authority po, ang otoridad dyan, ang nangunguna po dyan. And for the month of August, dalawa pong mga ka-1DA po natin nag-celebrate ng kanilang anibersaryo. Una na nga po dyan ang Bureau of Agricultural Research or BAR at ang Philippine Fisheries Development Authority or PFDA. Yan. So, happy anniversary po sa inyo. And also, this month, yung ating ASEAN. Ayan, no po, no? And another one ay sa September naman. Pero ito ay nag-open na. Siyempre, may mga registration yan prior the event. Yung ating Civil Service Commission. Yan, meron silang fun run. Alam ko sa darating na September 1st week yun gaganapin. So, for more information, more activities, ay puntahan lamang ang mga official channels ng Civil Service Commission. At alam nyo ba, sa, mag-start sila actually ng September. Tapos, yun talagang, National Statistics Month ay buong buwan ng Oktubre. So, yan na nga po ang ating clue na yung ating sa Philippine Statistics Authority. So, syempre, advance din sila nag-a-announce or yung mga activities na may mga registrations and participation in leading sa ating celebration na yan sa darating na October, ang 36th National Statistics Month. So, ang dami po, no? Sana nakapaghanda po kayo ng papel at ballpen for that one. Pero kung hindi man, pwede niyo po balikan ang episode na ito at ang mga episodes natin na nagdaan sa official playlist or playlist na inihanda po ng ating mga kasamahan sa FEBC. So, hanapin lamang po ito sa napakaraming programa na may playlist po sa FB page ng ating istasyon. So, ayun nga po, no? Muli, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino, once again, ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Service. Oh, wow, practice lang po. Agriculture and Fisheries Information Division. Ba't ko po nabanggit nun? Wishful thinking lang din po. Hindi ko na ito ahabaan. It's just that, baka to ay confidential para right now because everything is moving pa. But siguro what I can tell is that the government service ay nagsisikap po na mapabuti po yung mga hatid namin sa inyo. And with that, yung pagpapalakas po sa bawat tanggapan. Ayan, yung talagang inuupuan po yung improvements. Yun na lang masasabihin natin dyan na hindi po tayo makukuryente. And with that, para po sa ating pagkaing kaisipan, mula sa Aklat ni Mateo, Kabanata at Talata 12. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kaniyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Mula po sa Department of Agriculture, niyo po napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, wala pong sawang pasasalamat sa aming DZAS family na katuwang sa episode na ito at ang lahat ng episode na naihatid po namin sa inyo so far. And sa inyo po mga tagapakinig, maraming salamat. Nawa ay meron kayo naibawon na bagong kaalaman o kung hindi man yung ating mga siguro suggestions are welcome. Meron po tayong official na email address para po sa aming tanggapan. Ito po ang afi.mail.da.gov.ph. Yun po. And we would also like to share with you yung ating mga SOCMED. Meron po tayo sa, hindi ko na siguro try nyo pong hanap-hanapin, magbigay po kayo sa amin ng feedback. Marami po kasi ito for the Department of Agriculture offices and for the DA Central Office, meron po kaming official Facebook,
TikTok, Instagram, also on X, formerly Twitter, and YouTube. So, for more official updates, we have our website at www.ta.gov.ph. And of course, magbalik po tayo ulit next Saturday. Yan, samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, sa lahat ng mga katuwang sa programang ito, kabilang syempre si Binibining Ira Cruz, ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.